Halina, Kristiyano, at buong ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalawin ang batang manunubos, atin ngayong dalangin, atin ngayong dalawin, dalawit sambahin siyang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, gunitain natin ngayon dakilang San Basilio at San Gregorio Nacianceno, mga obispo at pantas ng simbahan. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media. Dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo, idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel, Ukraine at Syria. Mga minamahal ko mga kapatid, ngayong panahon ng Pasko, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinapat mo ngayong sambayanan na masilayan ng huwarang paumuhay at pangaral ni San Basilio at San Gregorio. Pagkalob mo sa aming kapakumbabaan ang iyong katotohanang maasahan ay aming matutuhan at sa aming pag-ibig, ito ay tapat namin magampanan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang sinungaling? Hindi ba ang tumatangging si Jesus ang Kristo? Ito nga ang Antikristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag tinanggap ninuman ang Anak, pati ang Ama'y isa sa Kanya. Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gawin ninyo ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama. At ito ang ipinangako sa atin ni Kristo, buhay na walang hanggan. Ang isinulat ko sa inyo ay tungkol sa mga nagnanasang magligaw sa inyo. Ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ninuman. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. At totoo ang itinuturo niya, hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga, mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na yaon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas,
tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Nung dati mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos Ama. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propitang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin, ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propitang Isayas ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Parisiyo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag, hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propita? Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit ang nasa gitna ninyo, ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Jordan, na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa panang araw tayo ng bagong taon. At itong taon na ito ay ating ginugunita ang dalawang pantas ng simbahan, si Dakilang San Basilio at ang obispong si Gregorio Naciancino, na kapwa sila nagpapahayag ng katotohanan tungkol sa pananalig natin at lalo na kung ano ang tunay na turo tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Dito po sa ating mga pagbasa,
wala pong nasabi ang tungkol sa ating Panginoong Kristo sapagkat una, ito ay tungkol sa paghanda ng pagtanggap ng Panginoon at hindi pa siya nakikilala. Yun ang sinasabi ni San Juan Bautista nung siya'y tinanong. Sabi niya, ako'y nagbinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Itong versikulo 27 ng unang kapitulo ng Ebanghelyo ni San Juan ay nagsasabi na nariyan na ang Panginoong Hesus, nariyan na ang Kristo, at siya'y nasa piling na ng tao, ngunit hindi siya tinatanggap. Sa ating unang pagbasa, sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 2, verso 22 hanggang 28, sinasabi na hindi tumatanggap ang mga antikristo. Ang mga antikristo, yun yung gumagamit sa pangalan na Kristo. Pero hindi nila tinatanggap si Kristo na siya ang Mesiyas, siya ang anak ng Diyos. Kaya ang turing sa Kanya, tao lang. Mayroong mga reliyon na ganyan. Ang pangalan sa simbahan ay Kristo, pero hindi naniwala kay Kristo. Kaya ito yung sinasabi sa ating unang pagbasa, unang aklat o sa sulat ni San Juan, Kapitulo 2, verse 22 hanggang 28, na mga antikristo, mga sinungaling at hindi nagpapahayag ng totoo. Sapagkat nariyan na ang Panginoon. Kaya ang atin pong salmo ngayon, ang ating Salmo 97 ay nagpapahayag na namamalas na ang tagumpay ng Diyos. Na ang Diyos na nangako na magpadala ng nagliligtas ay nariyan na. Ang kailangan lang ay ang pagkinig, ang pagkaroon ng bukas sa puso at isipan sa pagkinig sa sinasabi ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga mensahero, mga propita, mga taong banal, at gaya ni Propita San Juan Bautista na ating patron. Noong tinanong siya kung sino talaga siya, sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 1, versikulo 23, sinabi niya na siya, versikulo 23, Kapitulo 1, Ebanghelyo ni San Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tinig na sumisigaw sa ilang. Ito yung mabasa rin natin sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 40, versikulo 3. At sa salitang Hebreo, dahil luma po na Hebreo ang pagkasulat sa aklat ni Propeta Isaias, Kol Mamidbar. Kol Mamidbar. Ang kol, ibig sabihin tinig, pero hindi lang ordinaryo na tinig. Ito yung tinig ng mensahe na mula sa Diyos na dinadala ng mga propita. At bakit tinatawag na Mamidbar? Midbar ay disyerto. Ibig sabihin, walang kabuhay-buhay ang mga tao. Kahit nariyan yung mga buhay, hindi na naisabuhay ng tao ang kalooban ng Diyos. Kaya parang disyerto. Kaya nga sinasabi sa Latin, vox et deserto, na ito naman ay salin sa koinuko na Griego na puni apotin eremo. Puni apotin eremo na literal po na translation sa kol ma midbar ay isang pagsabi na sa buhay natin, kahit na may buhay na nakikita natin sa paligid natin,
Pero hindi natin iniugnay ang lahat ng buhay at ang biyaya ng buhay sa Diyos. At dahil hindi natin naugnay sa Diyos ang lahat, parang disyerto lang, parang hindi buhay ang nakita natin o walang buhay na nakita natin. Walang kahulugan ang buhay sa lahat ng ating namamasid o nakikita. Bakit po? Sapagkat ang tinitingnan lang natin, una ang kayamanan, pangalawa ang kapangyarihan, pangatlo ang katanyagan. At kung ganun lang ang ating pagtingin sa buhay, wala ngang kabuhay-buhay. At kahit na may nakita kang buhay dyan sa kapaligiran, hindi po yan buhay. Yan ay disyerto, yan ay parang patay, parang walang buhay, sapagkat hindi natin nakikita ang Diyos. Ang ibig sabihin ko po, sa loob ng tahanan, dapat mapahayag na o ma-eksperyensya na o magkaroon na ng pagtuklas sa presensya ng Diyos sa pamagitan ng pagmamahalan, sa pamagitan ng pagiging tapat sa isa't isa sa loob ng tahanan, sa pagsabuhay ng mga mithiin Kristiyano. Pero kapag halimbawa, pagpunta mo doon sa bahay, si tatay nagmamadali dahil sa kanyang trabaho. Si nanay din ay pupunta sa kanyang trabaho. At dahil wala pong pasok, ang kanyang mga anak doon nakahawak sa cellphone at kung ano-ano maginagawa sa cellphone, nagtitext, naglalaro ng mga kung ano mga apps at saka games. May buhay ba yon? Walang buhay. Ang sana, kung tingnan natin ang tahanan, kung siya ay isang Ecclesia Domestica, maliit na simbahan, dapat mapahayag na ang pagmamahalan. Kahit hindi kayo masabing, o magdasal tayo, basta sabihin lahat ay nakikita nyo ay galing sa Diyos. At pinapahayag ninyo ang pagmamahalan at katapatan sa isa't isa. Ang mga magulang ay responsable. Ang mga anak ay gumagalang sa kanilang mga magulang at mga nakakatanda sa kanila. Dito natin makikita ang Diyos. Dito natin malaman na ang Kol Mamidbar hindi nariyan. Wala pong disyerto sapagkat lahat ay buhay. Lahat ay may buhay. Lahat ng buhay ay may kabuluhan. Dahil nasa gitna ang presensya ng Diyos. Dumating si Kristo, nagkatawang tao. Yun ang diwa ng Pasko. Pero bakit, sabi ng iba, nako, parang ang Pasko ay malungkot. Hindi malungkot ang Pasko dahil kulang sa kung ano mga bagay. Malungkot ang Pasko sapagkat kulang sa tunay na pagkilala sa presensya ng Diyos. Gusto niyo bang manatili sa disyerto? O gawin nating buhay na buhay ang bawat tahanan, bawat opisina, pagawaan, sakahan, at kung saan man tayo, upang ang Diyos ay makikilala, upang ang Diyos at ang kanyang presensya ay ating pahalagahan, upang matuklasan natin o madiscover natin, mayroon palang tunay na Pasko kung mayroong pag-ibigan at pagmamahalan. Yung naniwala na may tunay na Pasko dahil nag-ibigan at mahalan at naging matapat ang mga pamilya, pumalakpak nga ng malakas upang tayo ay maging tapat sa ating Panginoon. Magmahal ng tunay, magkakaisa, sapagkat sinabi sa ating unang pagbasa, maging tapat tayo, huwag maging mga antikristo na hindi natin kinikilala ang Diyos kahit nariyan na siya, sapagkat nagkukulang tayo sa pagtalima sa kanyang kalooban. Naway si Kristo ay maging simbolo ng panibagong taon para sa kapayapaan at pag-asa. Naway ang kanyang pag-ibig
ay sumasa atin upang ang lahat ay mayroong maligayang Pasko. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, itinuring ni Juan Bautista ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat sa tungkuling ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Sa kabila nito, tinutupad niya ang kanyang misyon sa diwa ng paglilingkod at kababang loob. Taglayang ganitong diwa, lumapit tayo sa Ama upang tulungan niya tayo sa ating mga pangailangan at atin pong sambitin. Banal na Guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Banal na Guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Ang mga lingkod ng simbahan naway tumupad sa kanilang tungkulin nang may pagpakumbaba at kabutihang loob, manalangin tayo. Banal na Guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Ang mga may katungkulan sa pamahalaan naway magtaglay ng tapat na hangaring kumilos para sa kapakanan ng lahat ng mamamayan at hanapin ang ikabubuti ng lahat sa halip na unahin ang pansarili nilang kapakanan. Manalangin tayo. Banal na Guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Ang mga magulang at guro naway maging inspirasyon ng mga kabataan at mag-aaral at mahikayat sila sa pagtitiyaga at pagsisikap sa pag-aaral sa kabila ng kahirapan at pagkabigo. Manalangin tayo. Banal na Guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Ang mga may sakit naway magkaroon ng kapanatagan ng loob sa pamamagitan ng ating pagmamahal at pangangalaga. Manalangin tayo. Banal na Guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Ang mga namayapa na ay makatagpo nawa ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na Guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon, sa pamagitan ni San Juan, tinuturuan mo kaming maging mga abang lingkod. Luubin mo na matularan namin ang kanyang halimbawa upang makasalo kami sa iyong buhay sa kaharian kung saan ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belen. May dala na may aalay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen, tayo na sa Belen. At doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayong kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghain namin ngayong sina San Basilio at San Gregorio ay kalugdan mo nawa at bilang tugon sa kanilang itinurong kaalaman, ikaw ngayon ay aming pinupuri at pinasasalamatan
sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapayang tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong ipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaysa namang si awit ng papuri sumpay sa kalangitan kami nagbunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kasmitan ng Espiritu ng banal na makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamen. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig, pususin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlahin, may pag-asang sila muling mabuhay, ganin lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaniripatin kaming lahat ng pagkasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Basilio, ni San Gregorio Nacianceno, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin, may kaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit, kasambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala,
para nang pupatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisain sa kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sanggalang nawa kami sa katawan ng Kristo po. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa mapayapa at tahimik na gabi, isinilang sa sabsaban ng sanggol na si Jesus upang ipadama ang pagmamahal ng Diyos Ama sa buong sanlibutan. Anghel sa langit ay nag-aawitan, nagpupuri sa pagsilang ng buktong niyang anak upang ipadama ang pagmamahal niya at kaligtasan sa buong sanlibutan. May ligaya sa bawat ngiti ng tao. Dumating na ang araw ng Pasko. May pag-asa, may ligaya, may liwanag sa araw ng Pasko. Masdan ang liwanag ng tala sa dilim, masagisag ng kanyang paghahari. May ligaya sa bawat ngiti ng tao. Dumating na ang araw ng Pasko. May pag-asa, may ligaya, may liwanag ang araw ng Pasko. May liwanag ang araw
Pasko. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan na ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsasalo-salo sa mubuhay na pagkain si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo, upang sa pagitan namin kina dakilang San Basilio at San Gregorio Nacianceno, kami matuto ng maaasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito. Sa pagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw, pagbisita sa tahanan ng ating poong Jesus Nazareno ngayong panahon ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Salamat sa lahat ng nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at nangailangan, lalo na tuwing Thursday sa iThursday, upang makatulong tayo sa kapwa nating mas nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Prakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo ng mabiyayang siksik-liglig at nag-uumapaw. Ang tinig mula sa ilang o disyerto, box, disyerto, o kol, midbar, o puni, apoten, eremo. Ang tinig mula sa disyerto ay tumatawag sa atin. Bigyang buhay at buhay na may kabuluhan ang ating Pasko. Ating ilagay si Kristo sa ating mga puso. Ngayon na po ang pubasbas. Taas po, bahagya mga ibagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno. Inihagmos na ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo kalingan ng kanan at susumamo sa pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan niyo po ninyo ang itong imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humaiking taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang poong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
sinasamba ka namin. Inipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin.